Thank you, Sister Sitcha, for that wonderful testimony. Talaga naman, it will serve as an encouragement sa bawat isa. God can provide anything. Alam natin yan, di ba? But then yun yung gusto makita sa atin ng Panginoon. Yung puso na handang magtiwala sa Kanya. Yung puso na handang mag-surrender sa Kanya. Kung ano man yung pinagdadaanan natin. Right? So, huwag niyo sabihin na maliit lang yung pinagdadaanan niyo o malaki yung pinagdadaanan niyo, hindi niyo na ipagkakatiwala sa Panginoon. Hindi po. Kahit ano man yan, maliit man yan na problema, malaking problema man yan, pagkatiwala niyo sa Diyos. Kasi yun yung hinahanap niya sa atin. Yung relationship na parang talagang tatay natin siya at anak niya tayo. Di ba? Ganun naman tayo, di ba? Pag may mga problema tayo, lumalapit tayo sa tatay natin. Right? Sa parents natin. And they will give us guidance, comfort, strength, encouragement sa atin. And ganun na ganun po ang Panginoon natin. Amen? Huwag po natin yung kakalimutan. So we are now in the last part of our series for the month of April. Jesus Christ is enough to strengthen us. Amen? So I believe naman sa nagdaang mga preachings natin, talagang naka-receive tayo ng encouragement and strength, di ba? Amen? Hallelujah. Kasi yan talaga yung pinoprovide sa atin ng Panginoon. During those time, nakala natin walang-wala na talaga, doon natin makikita na doon pala talaga yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Di ba? So, I'd like to start with a question. Sino po dito yung nagre-reklamo pag sobra-sobra yung natatanggap nila? Like, gift, may natanggap kayong sobra-sobrang sahod, may natanggap kayong sobra-sobrang pagpapala. Meron na po ba nagreklamo dito sa ganun? I believe wala pa, di ba? Or sabihin natin meron kayong natanggap na ekstrang peraso ng chicken dun sa suki nyo. Siguro hindi kayo nagreklamo, di ba? Wala naman siguro nagsabi, Suki, bakit mo ko dinagdagan ng manok? Hindi yata tama to. Sobrang sa kilo to, suki oh. Wala naman po siguro, di ba? Amen, lahat tayo, pag nakakatanggap ng sobra, nagiging masaya, nagiging thankful. Of course, di ba? So sa mga bata dyan, if you are receiving too much allowance or money from your parents, are you complaining? For those kids, are you complaining? I believe no, right? When you receive so much or too much from your parents, you will be thankful. And I believe you will be even proud sa kanila, di ba? Pag mamalaki niyo yung parents nyo, or ire-recommenda nyo pa yung suki yung tindahan, oy, doon ka bumili, lagi nagdadagdag yun. Right? Ganun tayo pag nakaka-receive ng sobra, di ba? And especially din, magugulat ka, bakit kaya dinagdagan ng amo ko yung sahod ko ngayon? Ano kayang bago? Siguro hindi ka mag-a-approach sa boss mo na, Boss, sobra yung sinahod ko ngayon Bakit ganun? Wala naman po siguro, di ba? I believe, walang magre-reklamo sa atin pag nakakatanggap tayo ng sobra. But then, why is that? There are certain times sa buhay natin that nagiging complaining tayo masyado sa Panginoon. Why is that? There are certain times sa buhay natin na kahit sobra-sobrang pagpapala na yung natatanggap natin, nakukuha pa natin magreklamo. Why is that? Certain times sa buhay natin na halos lahat na binigay sa iyo ng Diyos, and simple thing lang na pinagdaanan mo, nagre-reklamo ka na, nagko-complain ka na sa Kanya. Bakit po kaya? The God who gave us this life na meron tayo, the God who provides for our needs, the God who provides us safety each day, yung Panginoon na gumigising sa atin tuwing umaga, yung Panginoon na nagbigay nung nag-iisa niyang anak sa atin. Ano pa ba yung hahanapin natin sa Panginoon? And yet, there are times sa buhay natin, we're still complaining. Nadagdagan lang yung pinapaayos sa ating mga files sa office, nagre-reklamo na tayo. Naatraso lang tayo ng konti doon sa lakad natin, nagre-reklamo na tayo. Na-delay lang ng konti yung salary natin, nagre-reklamo na tayo. Nagkaroon lang ng konting problema sa family, nagre-reklamo na agad tayo sa Panginoon. We are complaining and blaming Him for those things na hindi nangyayari ayon sa kagustuhan natin. Right? But then, kakasabi lang natin kanina, pag nakaka-receive tayo ng sobra, nagiging proud and masaya tayo. But then, come to think of it, mga kapatid, when it comes to our Lord, minsan mas madalas pa yung reklamo natin kaysa sa pagpapasalamat sa Kanya. I'm not pointing to anyone, nangyayari din po sa akin yan. Dumadating din sa time ng buhay ko na minsan madalas pa yung reklamo ko kaysa sa pagpapasalamat ko sa Panginoon. And that's why He gave us this message today for us to remind us about the importance of being thankful sa Kanya. Amen? Yun yung titignan natin ngayon. And of course, natural na response sa atin yun, pag naka-receive tayo ng sobra, magiging thankful tayo. Yun yung natural response ng tao. Magiging thankful tayo. And it's easy for us to take the credit, right? Pag naaayon sa gusto natin yung nangyayari sa atin. It's easy for us
to be thankful, to be happy, pag naaayon sa atin yung nangyayari sa buhay natin. And yet, comes time sa buhay natin na madalas natin nane-neglect ang Panginoon pag nangyayari yung mga bagay na naaayon sa kagustuhan natin. When things go bad, doon na lumalabas yung complaint natin. Doon na lumalabas yung doubt natin sa Kanya. Doon na lumalabas yung pagdududa natin na, Lord, talaga ba nabuhay ka at nakikinig sa akin? Nangyayari po yan. And we should be very careful. Examine natin sarili natin. Baka naiiba na yung perspective natin kung ano talaga ang Panginoon sa buhay natin. Because it's very easy for us to lose focus. We are losing our alignment. We are losing the right perspective of who truly God is sa buhay natin. Dahil po sa mundong ginagalawan natin, because of this world system na nakapalibot sa atin, mabilis tayong mawala sa focus. Konting riches lang ng mundo, konting fame lang na nakuha natin, konting recognition lang, konting credits lang, madalas nakakalimutan na natin ang Diyos. Nakakalimutan na natin magpasalamat sa Kanya. And it's happening. Nangyayari po yan sa paligid natin. That's why I really adore this passage. This message from God through King David, it's reminding us on how we should respond to the goodness of God. It's reminding us on how and what should be our perspective in approaching our Lord. So the title of our message for today is Respond Through Worship. 1 Chronicles 29, 10-13. So basahin muna natin, 1 Chronicles 29, 10, 1, go. Then David praised the Lord in the presence of the whole assembly. Next, O Lord, the God of our ancestor Israel, may you be praised forever and ever. Chronicles 29:11. Yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Everything in the heavens and on earth is yours, O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things. 12-13. Wealth and honor came from you alone, and for you rule over everything. Power and might are in your hand, and at your discretion people are made great and given strength. Oh, our God, we thank you and praise you, your glorious name. Amen. We thank you, Lord, for giving us this message today. So just as a short background, ditong story, yung message natin for today. Just going back in 1 Chronicles 21. So King David received an instruction from God to build him an altar. So hindi ko na po masyadong elaborate. Kung gusto nyong basahin po yung story, it will be on 1 Chronicles. King David received an instruction from the Lord to build an altar to pacify the anger of the Lord. Because King David did something na nag-cause para kay Lord, para kay God na magalit, to anger Him. And then, so King David, sumunod siya doon, he followed it, nagtayo siya ng altar doon sa lugar na yon. And then he offered burnt offerings and sacrifices. And then yun yung naging sign niya that God answered prayer when God sent fire from heaven dun sa burnt offering niya to burn it. But then, and then the Lord placed an altar, and then King David, this was the location, and so King David said that this will be the location for the temple, for the Lord, and the place of altar for burnt offerings of Israel. Sabi niya, then King David, alam ni King David, he already knew that hindi siya yung magbubuo ng temple na yon at hindi siya yung magtatapos ng temple na yon, but it will be his son, King Solomon. Diba? And then sabi niya, King David was just gathering the materials o yung mga kakailanganin sa pagbubuo ng temple. So ang sabi doon, so there are nearly 4,000 tons of gold, 40,000 tons of silver, and ang sabi pa sa Bible, meron pang iron and bronze na sa sobrang dami hindi na mabilang. So isipin natin, napakarami nung gagamitin nila, di ba? Ganun ka-enormous yung gagawin nilang temple, ganun kaganda yung gagawin nilang temple. And just to give you an idea, yung 4,000 tons of gold po is kasing bigat po siya ng 64,500 na tao. Comparable to the average weight of a human. Ganun po karami yung 4,000 tons of gold. Pagdating naman sa 40,000 tons of silver, kasing bigat siya ng 645,500 na tao. Compared again, average weight of a human being. So makita natin, napakarami ng materials, di ba?
Ganun karami yung kakailanganin nila to build the temple. And masasabi natin that King David, he gathered those materials. And hindi lang yon, even yung mga surroundings nila, yung mga allies nila, is they also contributed an offer para mabuo yung temple na yun, sa materials na gagamitin na yun. Kung titingnan natin, we can say na kung tayo yung nasa position o sa authority nung time na yun, parang it's very easy for us to feel proud, di ba? Kasi sobrang ang dami ng materials, it's very easy for us to feel overwhelmed na mawala tayo sa focus dun sa gagawin natin. Kasi ganun na karami nakikita natin sa harap natin. Ganun na karaming possessions, ganun karaming materials yung nakikita natin. We can say na pwede natin maisip na maging proud tayo or take natin lahat yung credit kahit na nag-contribute sila doon para sa mga bagay na yun. It's very easy for us to take the credit na, ako nag-ipon yan. Ako nag-utos sa kanila para dalhin yan. Ako yung trumabaho niyan. Ako yung gumawa niyan. It's very easy for us to feel like that. But King David did not become proud. Hindi siya naging boastful about those things na gathered nila. Hindi niya tinake yung credit. But then makikita natin sa kanya, pinakita niya sa lahat ng tao on what is the right perspective to have. So King David responded with praise and gratitude to the Lord. Yun yung po napakaganda makikita natin dito, na hindi niya pinagmalaki yung sarili niya doing that. Hindi niya tinake yung credit gathering those things. Hindi niya tinake yung credit na ako yung king, ako yung susundin niyo, ako lang yung nakagawa nito. No. But then, King David showed to the people na kung ano ba dapat yung perspective natin when we are receiving so much from the Lord. Eh yun yung naging response niya. Praises and gratitude and thanksgiving to the Lord. And also this passage delivers us a very strong message on how we should respond for all that God has given us, for what He has done for us. So that's why we should worship and start with the right perspective. So yun yung una natin titignan. Worship starts with perspective. So nakikita, sabi dyan sa 1 Chronicle 29:10-11, then David praised the Lord on the presence of the whole assembly. O Lord, the God of our ancestor Israel, may you be praised forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, the majesty. Everything in the heavens and on earth is yours, O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things. Kung isipin natin, during the reign of King David, meron din naman siya lahat niyan eh. People glorify him. Meron din siyang riches, meron siyang power. Considered siya as a great warrior, di ba? Ang dami niyang natalo, ang dami niyang kinalaban. He's having the majesty, ruling to the nation of Israel. But then nakita natin, na binalik niya lahat yun sa Panginoon. Sinabi niya, yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. So makita natin, alam ni King David, kung ano talaga yung dapat na perspective natin kung a-approach tayo sa Panginoon. He approached God with a humble heart, surrendering to His majesty. Na alam niya, yes, I am your king, but there is someone greater than me. Yes, I know I am your ruler right now, but there is someone ruling over me. King David, nakita natin sa kanya yung surrender niya sa Panginoon. Dineclare niya yan. Hindi lang niya sinikreto, nasa loob siya ng kwarto, sinabi niya yan, but then the whole assembly saw him praising and glorifying the Lord because of dun sa achievements nila na yon. And David, when we start our prayers, dapat i-start natin yung prayer natin recognizing who God is sa buhay natin. Kilalanin natin siya sa buhay natin. Yes, Lord, you're the greatest. You're the King, O Lord God. You're the owner of my life, O Lord God. You're the one who's in control, O Lord. Because sometimes po nangyayari, mag-i-start tayo ng prayer natin, request agad. Kung ano agad yung mga complaints natin, kung ano agad yung mga gusto natin. And yet, most of the time, nakakalimutan natin yung simpleng pasasalamat sa Diyos. Yung simpleng pag-adore sa Kanya. Yung simpleng pagkilala kung sino talaga siya sa buhay natin. When we start our prayers with who God is, we align our hearts to have a right perspective. In a world where people fight to own more, David declares that God owns it all. Makita natin sa mundong ginagalawan natin, ganun lagi yung naging sistema. Paramihan na napupundar, paramihan na nakukuhang wealth. Ganun lagi yung nangyayari. And they fail to recognize kung sino yung nagpo-provide ng mga bagay na yon.
But then we think, the Word of God, pinapakita sa atin dito, to whom should we be thankful para sa lahat ng nare-receive natin sa buhay natin. Lahat ng increase natin, lahat ng nadadagdag sa atin, pinapakita sa atin kung kanino dapat tayo maging thankful at kung sino dapat yung recognize natin for all those things na nadadagdag sa atin. David declares that God owns it all, the riches, the land, the people, even the future. Even yung future natin. Alam ng Panginoon yan kung ano mangyayari sa atin in the future. He knows everything. He's the all-knowing God. We cannot hide anything from Him. All of it, it belongs to the Lord. Even our talents, our time, maging hininga natin ngayon. Hindi natin pag-aari yan. Yung buhay na to na meron tayo, hindi natin pag-aari yan. It all belongs to the Lord. And none of it truly ours. And this truth, isa lang ang binibigay sa atin. It humbles us. It gives us a heart that's ready to surrender sa Kanya. Having this right perspective na, Lord, nga pala, hindi nga pala ako may-ari ng lahat ng to. It all belongs to you, Lord God. And this message is reminding us that we are not the owners. We are just stewards of what God gave to us. So yung truth na yon, pag naintindihan natin, pag nagkaroon tayo ng right perspective sa bagay na yon, mas magiging humble tayo. Mas magiging bukas yung puso natin ng pag-approach sa Panginoon. Mawawala yung pride sa atin. Mawawala yung pag-take sa atin ng credit because it all belongs to the Lord. Panginoon lahat ang nagbigay niyan. Siyang may-ari ng mga bagay na yan. If He wants us to increase, He will increase us. Huwag po natin alisin sa isip natin yung perspective na ganoon. Pag-approach tayo sa Panginoon, we should approach Him with a humble heart, declaring that He has the control over all of us. He has the power to change people. He has the power to change lives. He has the power to support us. He has the power to sustain us. He has the power to strengthen us. And having that realization, malaking-malaki po yung magiging iba sa pag-approach natin sa Kanya, yung perspective natin as a Christian. We often forget yung mga bagay na to. We often forget give God the credit. We often forget to thank God for what He has given us. Pag yung buhay natin is nalalagay na tayo sa sabihin natin, hindi magandang kalagayan. Most of the time, doon lalabas yon. Yung pagiging unthankful natin, yung pagiging ungrateful natin sa Kanya. Pag puro problema na lang yung dumadaan sa buhay natin. And that's a very dangerous time. At dapat pinaka-importante din sa time ng buhay natin na yon, doon natin siya mas kilalanin, doon natin siya mas isik, doon natin siya mas hanapin sa buhay natin. Dahil doon natin siya pinakakailangan. I want to remind each and everyone that our worship must always be centered on who God is and not on what we feel. Hindi po tayo nag-worship sa Panginoon dahil gusto lang natin. For example, today, Sunday, magkakasama tayo dito, gathering for corporate worship. It's very easy for us to worship, di ba? Kasi lahat ng nakikita mo sa paligid mo, nag-worship. Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, sisters and brothers mo in Christ. But paano na, pag wala ka na sa lugar na to? Pag nandun ka na, sa sarili mo na namang lugar, o sa mga bagay na ginagawa mo araw-araw, will you still be able to worship God? Kahit sabihin mo, hindi maganda yung pinagdadaanan mo. Will you still be able to worship God kahit sabihin mo na mabigat yung pinagdadaanan mo? That's why this message is reminding us that yung pag-worship sa Panginoon, yung pagkilala sa Kanya, hindi po nakadepende sa kung anong nararamdaman natin. Dapat po yung nakasentro kung sino ang Panginoon. Yun po dapat ang sentro ng worship natin. Kasi kung depende tayo sa nararamdaman natin, doon lang tayo mag-worship sa Kanya, paano pag nalulungkot ka? Paano pag may pinagdadaanan ka? Paano pag may problema ka? Is it a valid reason for you not to worship? Hindi po, mga kapatid. Hindi po nakadepende sa nararamdaman ng tao ang pag-worship sa Panginoon dahil po ang Panginoon hindi nagbabago. Hindi po umaayon ang Diyos. Yung pag-worship sa Kanya, hindi po umaayon sa ano nararamdaman natin because the God that we are worshiping is a God who never change. Hindi po nagbabago ang Diyos, mga kapatid. It doesn't give us an excuse na hindi tayo mag-worship, hindi tayo umattend ng church pag may nararamdaman tayong kalungkutan, pag may nararamdaman tayong pagsubok. I'm not saying na masama pong maramdaman. I'm not saying na hindi tayo makakaramdam ng ganon. Yes, we are not exempted on that. But what I'm trying to say is having the right perspective.
Kung ano dapat yung maging attitude natin during those time, especially during those time. Na dapat yung pag-worship natin, God-centered. Kung sino ang Panginoon. We are worshiping Him because who He is. Hindi lang dahil binigyan niya tayo ng blessing. Hindi lang dahil sobra-sobra ng binigyan niya sa atin this week, this month, kaya tayo mag-worship. No. In the highest point of our life and in the lowest point of our lives, our worship should not change. Dahil yung worship natin hindi po nagbabago. He's the same God, yesterday, today, and forever. Doon po dapat nakafocus, nakasentro yung pag-worship natin sa Kanya. When life gets hard, He's still worthy of our praises. When life is good, He's still worthy of our praises. Hindi po magbabago yan. Kahit ano man yung pinagdadaan natin, even you're in pain or you're not in pain, God is still worthy of our praises. Hindi po nun babaguhin ang kalagayan natin, yung karakter ng Panginoon. Hindi po babaguhin ang kalagayan natin kung ano yung Panginoon sa buhay natin. He's still the same God. He will be the same God. Worthy of our praises, worthy of our adoration. Let's ask ourselves, let's examine ourselves. Do I worship from a place of need or a place of awe? Nag-worship lang ba ako sa iyo, O Lord, dahil meron akong pangangailangan? Nag-worship lang ba ako sa iyo, O Lord, dahil meron akong pinagdadaanan? Nag-worship lang ba ako sa iyo, Lord, dahil masaya ako ngayon? Dahil nandito ako ngayon sa church, O Lord God? Or are we worshiping Him dahil nang mamangha tayo sa kung ano ang Panginoon? Dahil namamangha tayo kung ano yung mga characteristics niya? Dahil namamangha tayo kung gaano ka-powerful ang Panginoon sa buhay natin? Dahil namamangha tayo yung mga ginagawa niya sa buhay natin at hindi natin ubos maunawaan kung paano nangyayari. But then God is doing it to us. Ganun ba yung estado ng puso natin pag nag-worship tayo sa Kanya? Or are we just worshiping God dahil meron tayong gustong makuha mula sa Kanya? Examine natin yung mga sarili natin, mga kapatid. It gives us a very different perspective kung makikita talaga natin clearly kung ano yung buhay natin kasama ang Panginoon. That's why it's very important for us also to remember everything belongs to God. 1 Chronicles 29:11-12. Yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Everything in the heavens and on earth is yours, O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things. Wealth, honor came from you alone, for you rule over everything. Power and might are in your hand, and at your discretion, people are made great and given strength. Bakit po mahalaga sa atin na malaman natin yan, that everything belongs to the Lord? Nakita ni King David yon, that people give abundantly. They offered yung mga possessions nila, contributing to the construction of the temple. Yet it's clear, it's very clear para sa kanya, that we are just giving back what already belongs to God. Alam niya yon, na binabalik lang nila kung ano talaga yung pag-aari na ng Panginoon. Same thing with us. When we're giving our time, when we are giving our efforts, when we are giving our gifts, using our gifts to the ministry, our resources to the church, hindi po tayo nagbibigay out of our belonging, out of our possessions. Binabalik lang po natin kung ano talaga yung para sa Panginoon, na talaga namang siya yung may-ari nun. I mean, it's very important for us to know this and to remember this. Nothing truly belongs to us. No money, no status, no success, no fame, no credits. Nothing belongs to us. I'm not saying this just to make us feel small. I'm not saying this to intimidate us. I'm not saying this on a bad impression. But I want you to know this. Because realizing these things, having to know this truth, it will make us humble in the presence of the Lord. Realizing that everything belongs to the Lord, it makes us humble. And it makes our life ready to surrender to Him. Kasi kung magiging proudful tayo, kung hindi natin alam yan, kung isipin natin na lahat ng credit sa atin, kung nagbibigay tayo para tumulong sa church, isipin natin na out of our own pocket, hindi pa tayo magiging thankful sa Panginoon. It will be hard for us to give credit to the Lord kung di natin maintindihan na lahat ng bagay nagmula sa Kanya. It will be very hard for us to praise Him, to worship Him,
Kung di natin maintindihan na, Lord, oo nga pala, sa'yo nga pala to binabalik ko lang. The truth, it doesn't mean to make us fall, but God, it's very close. It makes us feel very close to God kung may realize natin na siya yung may-ari ng lahat ng bagay. It doesn't make, these words, it's not meant to make us distant to God, na Lord, ang layo-layo mo pala sa akin, Lord. Ganyan pala yung agwat mo sa amin. Yes, it's important for us to remember that yung knowledge natin, yung wisdom natin, yung understanding natin is sobrang layo compared to the understanding and the wisdom of the Lord. But hindi natin dapat kalimutan na yung pag-ibig ng Panginoon, every time pwede natin lapitan, every time pwede natin maramdaman, if we will just be ready to surrender to Him and acknowledge Him sa buhay natin. And this truth, it makes us feel safe because God who owns it all is on our side and loves us so much. Isipin natin, di ba? Maintindihan natin yung truth na to, na yes, Lord, everything belongs to you. That's why it makes me feel safe, O Lord God, to trust you, to depend on you, and to know, O Lord, that you know me by my name and that you are on my side. Having this realization, mga kapatid, it gives us the comfort, it gives us a very reason para magtiwala sa Kanya at mag-surrender sa Panginoon natin. We often live like our own time, our own money, our own talents. Sarili natin, pag-aari natin. But the Word of God reminds us that we are just stewards. We are not the owners. Lahat po ng ito, tayo ay makakatiwala lamang ng Panginoon. The jobs that we have, the positions that we have, the success that we have, the honor that we have, the fame that we have, the honor that we carry, it's all because of God. If we are excelling sa trabaho natin, kung meron kayong possessions ngayon, nakakatulong kayo sa ministry, nakakatulong kayo sa church, meron kayong gift, meron kayong talent, it all belongs to God. Siya po ang may dahilan ng lahat ng yan. We don't have the right to take credit for any of it. Kasi kung wala ang Panginoon, hindi natin magagawa yung mga bagay na yan. If God will not allow it, hindi po natin makukuha yung mga bagay na yan. It all belongs to God. Siya po ang may control ng lahat ng bagay pag may-ari niya ang lahat ng bagay. This truth keeps us humble when we are on the top, and it makes us hopeful kung down na down naman tayo. Kung nandun tayo sa top ng buhay natin, lahat ng kaginhawahan meron tayo, possessions, meron kang ipon, meron kang wealth na nakakatulong ka sa kapwa mo. It makes us humble knowing that it's from the Lord. And kung nandun ka naman sa point ng buhay mo na walang-wala ka, kung nandun ka naman sa point ng buhay mo na nangangailangan ka talaga, this truth makes you hopeful that hindi lang doon natatapos yung buhay mo. There's more to life that we can find with our Lord Jesus Christ. Yun po yung nagagawa sa atin, realizing this truth coming from the Lord. Whether you are in the mountaintop or you're in the valley of your current life situation, your source hasn't changed. It all flows from the God of heaven. Kung nasa pinaka-top ka man ng buhay mo ngayon, experience ng buhay mo ngayon, pinaka-low west point ka ng buhay mo ngayon, hindi po nagbabago yung source of strength natin. Hindi po nagbabago yung source of blessing natin. Hindi po nagbabago yung source of provision natin. It will still be God. He will be the same God. Di pa po pag hindi nagcha-charge yung cellphone natin, una natin tinitingnan kung nakasaksak ba yung charger. Di ba? Kasi kung hindi nakasaksak yung charger natin, hindi talaga magcha-charge yung phone natin. Kung di siya nakakonect sa outlet, kung di siya nakasaksak sa source ng kuryente, hindi po magcha-charge yung phone natin. Kahit anong pilit natin gawin. Same thing with us, mga kapatid. If you're feeling that you're losing your charge, that you're losing your strength, examine po natin mga sarili natin. Baka hindi po tayo nakakonect sa source natin. Baka po hindi naglo-lose na yung connection natin sa source of strength natin, sa source of hope natin, sa source of life natin. And that is God. Tingnan po natin, examine po natin mabuti yung mga sarili natin. When you feel weak, seek God. He's the source of our strength. When you feel discouraged, seek God. He's the source of our encouragement. When you feel lost, seek God. He provides direction sa buhay natin. When you feel troubled, seek God. He provides comfort and peace. Sa Kanya po nagmumula lahat, mga kapatid. Sa Kanya po nagmumula lahat. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay.
And lagi kong sinasabi, kung nagawa niyang ibigay yung nag-iisa niyang anak para sa ating kaligtasan, anong hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo? Basta handa kang magtiwala, handa kang maniwala sa Kanya, at handa kang mag-surrender ng buhay mo sa Kanya. Hindi po maramot ang Panginoon, mga kapatid. Sometimes He's just looking to us. Handa ka ba talagang magtiwala? Handa ka ba talagang mag-surrender kung ano man sitwasyon mo sa buhay mo ngayon? And God wants us to approach Him. Kasi nga anak niya tayo at tatay natin siya. I believe here, lahat ng parents dito, lahat ng tatay dito, gustong-gusto nila yung pakiramdam pag nag-approach sa kanila yung anak nila at nagsasabi ng problema nila at humingi ng guidance, humihingi ng payo. Agree po ba mga father? Pag nag-approach sa inyo yung mga anak nyo, humihingi ng guidance and comfort, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Dahil na-acknowledge na kayo na makakatulong kayo sa kanila, na kayo yung father nila. And ganun din dapat yung maging attitude natin when it comes to our Father in heaven. Na para tayong mga bata, na laging nakadepende sa Kanya at laging handang humanap sa Kanya. Maiba lang ng konti yung pakiramdam natin, Lord, I need you. May mapansin lang tayo, something wrong with us, Lord, I need you. Ganun po yung gusto makita sa ating attitude ng Panginoon. Ina-acknowledge natin siya in everything na nangyari sa buhay natin. Ina-acknowledge natin yung lordship niya, yung pagiging father niya sa atin in everything na nangyari sa buhay natin. Ayaw ng Diyos na makikita lang niya tayo, na binabaliwala yung goodness niya, yung glory niya. Huwag po natin sayangin mga kapatid yung napakagandang relasyon na ito nang binigay sa atin ng Panginoon. He's given us Jesus Christ for us to approach Him directly, to call on Him directly, to pray on Him directly. Huwag po natin baliwalain yung napakagandang privilege na yun na binigay sa atin ng Diyos. Every day ng buhay natin, i-acknowledge natin siya. Every day ng buhay natin, i-surrender natin sa Kanya. Kinalanin natin yung lordship niya sa buhay natin. Real worship leads to real surrender. Real worship leads to real surrender. The time na sinurrender mo ng buong buo yung buhay mo sa Panginoon, yun yung time na masasabi mo na, Lord, hindi lang ako nag-worship sa iyo in singing, in dancing, but I'm worshiping you in my life, O Lord God. Ganun dapat yung makita sa atin, sa buhay natin. And tanongin natin yung mga sarili natin. Am I laying my time? Am I laying my efforts? Am I laying my resources to build my own kingdom? Or I'm laying these things to build the kingdom of God? Examine po natin mga sarili natin, mga kapatid. Maybe we're losing the right perspective on who God is. Maybe we're losing our focus on what we are really building, here on earth. Hindi po tayo nagpapalakihan dito ng bahay. Hindi po tayo dito nagpapalakihan ng mga ipon. What we want to expand in this place is the kingdom of God. Yun po yung gusto natin mag-expand dito. Hindi po yung listahan ng mga achievements natin. Hindi po yung listahan ng mga napundar natin. I'm not saying na masama po yun. Yes, it's good that you achieve something. It's good that you have something, na meron kang ipon, na meron kang napundar. What I'm trying to say, hindi po magmamatter lahat ng yun kung walang Diyos sa buhay mo. Hindi po magmamatter ang lahat ng yon kung nakakalimutan mo ang Panginoon. Hindi po magmamatter ang lahat ng yon kung hindi mo ina-acknowledge ang Panginoon sa nangyayari sa buhay mo. Yun po ang pinakamahalagang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Acknowledging God, having this right perspective ng pagiging Panginoon niya sa buhay natin. The last na titingnan natin, gratitude is the right response. Sabi ni King David yan sa 1 Chronicles 29:13, "Oh, our God, we thank you and praise your glorious name." Makita natin, King David, hindi siya umapproach sa Panginoon na, Lord, bigyan mo pa kami. Baka kukulangin pa to. Gusto namin mas malaki pa yung gagawin namin. Bigyan mo pa kami, Lord. Bigyan mo pa sa amin lahat. Doesn't become greedy. He doesn't forget to thank God for what they have. He doesn't bargain with God. Na Lord, baka pwede naman dagdagan mo pang konti yung bronze sa yung silver. Lord, yung gold kaya baka pwede mong dagdagan kasi 4,000 tons pa lang eh. Baka pwede mo pang dagdagan to, Lord. He doesn't complain na, Lord, ang hirap naman i-gather lahat ng materials na to para sa temple mo. Lord, ang hirap naman nung pinapagawa mo. But then no, nakita natin sa kanya yung full surrender sa kalooban ng Diyos. And dapat po,
mag-reflect din sa buhay natin yung full surrender sa kalooban ng Diyos. No matter what God is asking us to do, dapat ang maging approach natin is gratitude sa Kanya. Pagiging thankful sa Kanya. Pag-acknowledge sa Kanya sa buhay natin. Gratitude should always be the heartbeat of every believer. Dahil napakarami po natin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. If we will just pause and stop for a moment, thinking, looking back for all those things na binigay sa atin ng Panginoon, makikita natin, Lord, kulang pala ang isang buwan ng pagpapasalamat sa iyo sa dami ng binigay mo sa akin. Lord, kulang pala ang isang taon na dire-diretsong pagpapasalamat, O Lord, sa dami ng ginawa mo sa buhay ko. But then sometimes nakakalimutan natin, dahil sa business ng buhay natin, sa kanya-kanya nating agenda sa buhay natin, sa trabaho natin, sa work natin, it's very easy for us to lose focus. Magpasalamat man lang sa Panginoon. That's why this message is reminding us today to pause for a moment, acknowledge God, gaze upon His beauty, and realize sa buhay natin na, Lord, sa iyo pala galing lahat to, Lord. Lord, ikaw pala may-ari ng lahat ng to, Lord God. Nangyayari sa atin, pag nandito tayo, it's very easy for us to realize those things. But back then, nandun na naman tayo sa world system na ginagalawan natin. Nawawala na naman yung focus natin. So let's also always remember, let us just stay connected to sa source of strength natin. Let us just stay connected sa source of life natin and hope natin. Yun po dapat nating isipin. And please nga po, pakisabi sa katabi nyo, before you ask God for anything, stop and thank Him for everything. Diba? Lagi natin i-remind yung sarili natin, teka lang, hihingi ka na naman eh. Hinto mo na. Magpasalamat ka muna. Sobra-sobra yung tanggap mo. Magpasalamat ka muna. And tanongin natin mga sarili natin, kailan nga ba yung huling beses na nanalangin tayo sa Panginoon na gusto lang natin magpasalamat, na gusto lang natin i-adore yung beauty niya, gusto lang natin i-adore yung majesty niya, yung glory niya sa buhay natin. I can say even for me, nangyayari po yan. Na nagiging madalang, na nananalangin ako para lang pasalamatan yung Panginoon kung sino siya. And sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, when we are studying the Word of God, kami po yung unang kinokorek ng Panginoon. Yun po yung unang ginagawa sa amin ng mga pastor. Kaya kung sasabihin nyo na pinapatamaan kami ng mga pastor, hindi po. Lahat po tayo nakaka-receive ng message ng Panginoon. Kaya po itong Bible, salamin po yan. Pinapakita sa atin kung ano yung dumi natin sa mukha natin na hindi kaya sabihin ng ibang tao sa atin. But God will tell us everything na kailangan natin malaman. God is waking us up every day na babasahin natin yung Bible. Na anak, itong part ng buhay mo na to, kailangan mo alisin. Na anak, itong part ng buhay mo na to, hindi nakakaganda sa'yo. Ganun po yung ginagawa ng power ng Panginoon sa buhay natin. God will always tell us the truth para sa ikabubuti natin. And wag po natin kalimutan yan, na kahit sa anong busy ng buhay natin, wag natin kalimutan huminto, magpasalamat. I-recognize ang Panginoon, kilalanin yung kabutihan niya, and magpasalamat lang tayo dahil kung sino siya. Kahit wala tayong natanggap ngayong blessing, ngayong linggo na to, parang sinabi mo, Lord, parang di mo ako naririnig. Lord, parang di mo pa sinasagot yung panalangin ko, ang tagal na. Huwag pa rin natin kalimutan huminto at magpasalamat. So one thing I learned when you're speaking to customer, when you're in customer service, pag dire-diretso ka ng sinasabi, maa-annoy sa iyo yung customer. Pag dire-diretso ka na sinasabi, hindi ka maiintindihan ng customer. That's why it's very important for us to pause. Pag po dire-diretso tayo sa buhay natin, we will feel exhausted. Pag dire-diretso tayo sa ginagawa natin sa buhay natin, we will feel discharged. That's why it's very important for us to pause. Hinto. Just acknowledge God. Gaze upon His beauty sa buhay natin. Pumunta tayo sa secret place natin, kasama ang Panginoon, para lang magpasalamat kung sino siya sa buhay natin. No matter what nung pinagdadaanan natin sa buhay natin, huwag tayong makalimot na maglaan ng oras para magpasalamat sa Diyos. Kailangan po natin yan mga kapatid, to
to pause for a while and to realize that, Lord, itong week pala na to, Lord, lumayo ako sa'yo. Lord, ito palang week na to, Lord God, na hindi man lang ako nakapanalangin sa'yo. Na itong week pala na to, Lord, hindi man lang ako nakapag-thank you sa'yo, Lord God. Hindi natin marirealize yun kung hindi tayo maglalaan ng time to pause for a while and to have a time with our Father. Hindi natin marirealize yung mga bagay na yon kung dire-diretso tayo sa buhay natin. We will only come to realize those things kung ilalaan natin yung time na to. We will sit for a moment and pause and stop whatever we're doing and just thank the Lord for who He is. Kung mapapansin niyo po, kung hindi tayo nakafocus, parang ang hirap marinig nung mga sounds sa paligid natin. Pero subukan natin, mag-pause tayo for a while, pumikit kayo, mag-focus kayo sa sound sa paligid nyo, mapapansin nyo, ang dami palang sound na naririnig kayo at the same time. Ang dami palang iba-ibang sound na maririnig kayo at the same time. The same thing sa buhay natin. If we will not focus to the voice of the Lord, mahihirapan po tayong marinig yun. Sa sobrang busy ng buhay natin, sa sobrang dami ng umaagaw ng atensyon natin na para sa Panginoon, we will not be able to focus on His word, on His voice, kung hindi po tayo maghihinto, magpo-pause for a while, at magpo-focus sa Kanya. Yun po yung kailangan natin gawin. Yun po yung panlaban natin sa mga pinupukol sa atin ng mundo na to. Yun po yung pag-recharge natin pag nalulubat na tayo dahil sa dami ng pagsubok ng mundo na to. Siya po yung source natin. Huwag po natin kakalimutan. Sasabihin ng iba, gusto kong mag-shopping, gusto kong magpa-spa, gusto kong ma-recharge, gusto kong ma-rejuvenate, gusto kong ma-replenish. Pagkatapos mo, titignan mo yung credit card mo, naku po, ang mahal pala ng spa. Ang mahal pala mag-shopping. Ang mahal pala magpa-replenish ng katawan. Di ba? Ang nangyayari pa, dadagdag pa ngayon yun sa poproblemahin mo. Each month, itatabi mo pa. Dinivide mo pa ngayon yung payment. Di ba? But then, why not? If you feel discharged, if you feel sad, if you are feeling burned out na sa mga nangyayari, approach God. Hindi lang yung physical refreshment yung ibibigay niya. Hindi lang physical restoration yung ibibigay niya. Hindi lang yung physical satisfaction yung ibibigay niya. But then, a kind of satisfaction na wala ka nang babayaran. Libre po ang pag-approach sa Panginoon, mga kapatid. Libre po yung paglapit sa Kanya at paghingi sa Kanya ng tulong. But then, sinasabi ko nga, madalas natin ito nakakalimutan. Because it's very easy for us to lose focus. Kaya yun po yung gusto kong iwanan sa inyo for this week. Stop, pause for a while, and just acknowledge God for who He is. Just thank God for who He is. Yun po yung gawin natin this week. Nakalimutan muna natin kung ano yung mga bagay na nagtatrouble sa atin. Kalimutan muna natin yung mga bagay na nag-aalis ng atensyon natin sa Panginoon. Just let go of those things, pause for a while, and just seek God and approach Him. Humbly surrendering our lives to Him. I want to invite everyone to please stand as we're going to pray. Mga kapatid, when we realize that Christ is enough, our hearts naturally overflow with thanksgiving. Hindi po natin kailangan mag-effort para maging mapasalamat sa Kanya. Naturally, it will overflow with us pag na-realize natin that Christ is enough. Gratitude shifts our focus from our problems and realign it with His power. Yun po yung nakagawa natin. Yung gratitude, yung pagiging mapapasalamat sa Kanya, inaalis yung focus natin sa ating mga problema and tinutuwid yung focus natin sa kung anong kaya bang gawin ng Diyos sa buhay natin. This passage is calling us today to remember who God is, to recognize that everything we have is His, and to respond with deep and sincere gratitude sa Kanya. When we truly understand that everything comes from God, we can live open-handed, humbled, and a joy-filled lives. Reflections question na pwede natin i-meditate this week. So, number 1, in what areas of my life do I struggle to remember that God is a true source of power and success?
Number 2, is my worship to God centered on who He is or just based on what I feel and what I want? Examine po natin mga sarili natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. God bless po sa ating lahat. To God be the glory.